Si Alvin, oh. Huy! Live na kayo! Oh, apparently mga kababayan, hindi alam ng dalawa na live na pala sila. Nakaroll na pala ang VTR mga kababayan. Pero masaya tayo dahil nagkabati na pala ang dalawa mga kababayan. Oh, magkasama na sila. 'Di ba sila yung nag-aaway? Silang tatlo ni Maharlika. Okay na pala sila mga kababayan. Oh, hindi nila alam na naka-live na. Naka-live na pala sila. Pero, ang importante dito, okay na ang mga taong ito mga kababayan na inaasahan natin na magbibigay sa atin ng update dyan from the Netherlands. Kaso nga lang mga kababayan uminit ang ulo ni Baste mga kababayan sa tanong ni Alvin. Maganda sana ang mga diskusyon mga kababayan nung interview ni Pulong mga kababayan doon sa the Netherlands. Until nagtanong po si Alvin mga kababayan tungkol doon sa isang bayan. Hindi na high blood si Pulong kay Alvin pero sa tanong. Dahil siguro curious lang din sa Alvin mga kababayan. Nagtanong siya mga kababayan ng parang yung mga tanong ng mainstream media na para maka-elicit ng response mga kababayan kung ano ang reaction mo dito sa batikos ng tao sa'yo o sa inyong pamilya. Tinanong niya mga kababayan tungkol yung sinabi ng taga-isang bayan na si Calleja. Tinanong niya kay Pulong kung anong reaksyon niya dito. Dahil ang sabi ni Calleja mga kababayan binabantaan niya mga kababayan yung mga taga-ibang bansa na kukup-kup daw kay dating Pangulong Digong mga kababayan. Kaya uminit ang ulo ni Pulong Duterte. Panoorin niyo po ha. Yan. Ex mo na siya. Hindi pa rin nila alam mga kababayan na live na sila Tapos, ayan. Go live na. Pindutin mo na yung go live. Oh, go live na. Matagal na kayo nag-live. Yun, masaya naman siya kumain. Ito si Pulong mga kababayan. Nagbigay siya ng update mga kababayan sa sitwasyon ni dating Pangulong Duterte dyan sa loob. Yun ang tinanong kung kumain siya, kumain naman raw siya. Yun naman siya, masaya. Paano siya nakipagbiruan sa... Pero kahapon mga kababayan, wala daw ganang kumain si Tatay Digong. Parang masama ang pakiramdam mga kababayan. Kawawa naman si Tatay Digong sa loob, no? Mga apo niya, hinahakap pa niya yung mga apo niya. Itong sa lalaki, about sa babae. Marami siya matuturo, ha? Although I'm sure yung tatay, marami na rin matuturo. Oo. Tapos yung sana. Bago ba itong buhok ni Roque mga kababayan? Binulgar siya ni Topacio kasama si Marcoleta mga kababayan na ito daw mga buhok nila ay BMW. Yung buhok mo, wig. Gayon pa man, buhok lang naman yan, di ba? Nice hair, spokes. Sa anak yung babae. Yung pag-aaral, bibiruan. Tapos yung boyfriend. Talaga si Tatay Digong, alam niya ang mga importante, ha? Mga boyfriend, ha? Balita sa Pilipinas, alam ba ho niyang pumuputok na yung gera sa gitnang silangan? Dapat na updated si Tatay Digong, no? Pero mas interesado si Tatay Digong mga kababayan kung ano na ang takbo ng kanyang kaso talaga. Dahil gusto na makalabas mga kababayan. Lagi nga niyang sinasabi kay Sarah, kailan mo ako ilalabas, Inday? Hindi masyado kontrolado. Yun nga sabi niya, kontrolado yung napapanood nila sa loob. Pero yung sabi niya, yung bago siya pumasok, narinig na sa mga ganyan. So, yun lang, binalik ng story. At kinento ko naman ano nangyayari sa US, sa Pilipinas. Ang pinaka-latest po dun sa repatriation ng Pilipino, nagkakamot na naman ng buhok po si PBBM. BBM, ano nang gagawin natin? Sana nga hindi matuloy yung gera mga kababayan dahil ang dami talaga maaapektuhan. Si BBM parang hindi alam anong gagawin mga kababayan. Walang contingency plan. Ano bang plano mo BBM kapag lumala yung gulo? Para nung bagyo. Wala akong kasagutan. Ano lang gagawin natin, kamot ulo? Oo. So, gano'ng katagal po yung naging bisita nyo ngayon? Ganun pa rin. 3 o'clock lang ng start. 1 hour 30 minutes pa rin. 1 hour 30 minutes. 1 hour 30 Namasahe nyo po? Yes, always yan. Every time nandun tayo, minamasahe ko. 30. Tapos si Baste, ayaw daw magmasahe mga kababayan. 30 sa both legs, 30 sa... So talagang masahe tapos kwentuhan. So wala naman pong hinihingi ngayon sa bisita niyo? Ngayon, no streamer. Magdadala na naman ako, maghanap ako. No streamer.
Trimmer. Ako. Sir, may question ako, sir. What is your reaction about Attorney Harold statement pertaining to your allegation na kung hindi mo daw mabigyan ng evidence Attorney Harold, sir, sa Harold Abel, Sino yan? yung asawan sa bayanan. Isang bayan. Sabi kasi, Calleja. Oh, wag mong sirain ang araw ni Pulong Alvin. So, totoo lang mga kababayan, sa part ng mga Duterte, nakakasar naman talaga mga kababayan yung mga sinasabi ng mga bugok na mga mga isang bayan, mga dilawan, ganyan. Hindi natin sinasabi si Alvin na, pero yung ibang taga-media mga kababayan, parang tuwang-tuwa pa sila na itanong ito sa mga Duterte para makalikha ng gulo mga kababayan, makalikha ng away. Sirain ang araw nung tinatanong nila mga kababayan. Oh, yan ang gustong-gusto ng media. Sawa na sila Pulong dyan mga kababayan eh. Kaya nga hindi na masyadong nagpapa-interview dahil laging ini-interview ng media, intriga. Kaya kung hindi mo daw Calleja. Sabi niya, substantiate, correct. yung one sambayanan. Isang bayan, isang bangag. Pantin sa buhay ko. Mario Joseph. Sorry ka na lang. Notaryo ka na nandyan sa rekto. Okay. Hindi nga bugaduha ka. Pinakamaganda. Nagalit na si Pulong. Pagtari, gusto mo lang sumikat gamit pangalan ko. Para ka rin yung asong ulon. Magnotaryo Parang si Trililing. ka na lang dyan. Huwag ka na makisali. Sa Bisaya, ang tawag na mga anabay, apil-apilon ka. Apil-apil, ipal-ipal mga kababayan. Oh, yan ang tawag. Paghilom. Oh, shut up! Paghilom daw mga kababayan. Tumahimik ka. Well, hindi. Hindi ko kilala yan. Hindi ko nga kilala yan. Ano pangalan? Nasigawan ka tuloy, Alvin. Updates na kasi tatanong mo, wag na yung mga ganyan dahil masama lang pakiramdam nila mga kababayan ay nakakulong ilang tatay. Wala namang maitutulong yung makuha mo ang reaksyon nila mga kababayan ng mga Duterte dahil ang reaksyon nila mga kababayan pagki-create pa nga yan ng panibagong issue na naman. Mas mabuti siguro mga updates lang mga kababayan, Lalong-lalo na't masama na ang loob nitong kapamilya ni PRRD mga kababayan tapos tatanungin mo pa ng intriga. Masisira talaga ang araw, Uminit ang ulo ni Pulong. Howard Calleja, sir. Calleja. Howard Calleja. Notaryo ka na ng skalye. Anyway, Calleja naman siya. Calleja. Oh. Pakialam ko sa'yo. Pakialam ko sa'yo, Calleja. Pero yung sinasabi nyo yung... Tumaas ang presyon ni Pulong mga kababayan ng paghinga. Ano masasabi nyo nga doon sa mga kapwa Pilipino? Galit na galit ang itsura. Na nagsasabi na dapat wag daw tanggapin ng ibang bansa si Tatay Digong. Hindi, kausapin na yung ibang bansa. Opinion nyo yan. May sarili kami, pamilya kami. Oo nga. Ito kasi isang bayag mga kababayan. Isang bayag. Naalala tuloy natin si Trililing, Siya ang leader dyan mga kababayan. Sabi ni dating Pangulong Digong, isa lang daw ang bayag ni Trililing. Ngayon, membro na sila ng isang bayan mga kababayan na pwede ring tawagin isang bayag. Ang sabi nila mga kababayan, nagbabalak kami doon sa mga bansa na gustong kupkupin si Duterte. We want you! Para pang mayroon silang anong gagawin nyo? Anong pakin nyo kung gusto kupkupin si dating Pangulong Digong ng taga-ibang bansa? Yung kami pigilan sa opinion namin sa tatay na. Kasi kung tatay nyo yan, sana gusto nyo, idasal ko, tatay nyo lahat, patay na. Huwag kayo makialam kung anong gusto namin lumabas sa bunganga namin. Pinakulong na nga ang tatay niya mga kababayan Tapos gusto pa nilang bakbakan mga kababayan. Parang nakadapa na tapos sinisipa pa nila. Sinong anak ay hindi magagalit niyan mga kababayan? Ano ba tayo? Demokrasya to Sino pa yung sa kalye? Sino yun? Calleja. Calleja. Buhayin mo, pamilya mo maayos. Huwag ka makialam sa problema namin. Apil-apilon kang bata ka. Ipal-ipal kang bata ka. Huwag kang kailanin mo. Hindi nga kita kilala. Init na ng kulo da. Uminit tuloy ang aking ulo, sabi ni Pulong. Alvin, wag ka nang magtanong ng ganyang mga issue sa susunod. Updates na lang. Although, importante din yan mga kababayan, pero wala namang magandang na idudulot yan para dito sa mga kababayan, mga anak ni PRRD. Dagdag stress lang yan sa kanila, yung mga intriga. So, hanggat maaari, i-spare na lang natin sila mga kababayan dyan sa mga intriga. Tayo na lang ang
babakbak doon sa mga animal. Tingnan mo, nasira tuloy ang araw ni Pulong, mga kababayan. Sa tingin natin, mga kababayan, sa tuwing lumalabas sila, mga kababayan, doon sa loob, malungkot. Pati si Hanilet, mga kababayan, malungkot. Siguro, hindi na talaga maganda ang kalagayan ni dating Pangulong Duterte sa loob. Nangayayat daw, mga kababayan, na masyado Walang ganang kumain. Parang malungkot ang kanilang talagang mga itsura, mga kababayan. Tapos paglabas mo, iintrigahin ka pa. Lalo kang mabubisit talaga. Kain na natin Indian food. Ito namin yung kain na lang ng Indian food. Anong Indian food? Yung mga nakikita natin sa Mekos-Mekos, mga kababayan. Mekos-Mekos. Handmade. Bare handmade. Gusto namin yan. Ay, hindi mo kaya salita mabuti. Basta mainit ulo ko. Init ng ulo. Kailan diretso na sila. Sir, do you have a message to the Filipino people po? Close Ganyan. Ganyan na lang. monitoring the situation. Sa mga kababayan ko, kababayan namin, maraming salamat. Thank At you. hinihingi po namin ang prayers ninyo. Always, dumarating always. na panahon para sa health ng tatay namin. Maraming salamat po ulit sa inyong lahat. Ako, pasensya na. Napatapos tuloy ng maaga, mga kababayan, ang press con ni Pulong dahil uminit ang ulo. At talagang kinakailangan na mga kababayan, may senior citizen pa, mga kababayan, na pumunta talaga dyan, mga kababayan, nagsakripisyo dahil sa pagmamahal nila kay Tatay Digong. Nahihirapan na siyang maglakad, mga kababayan. Tingnan niyo, kayo at talagang kinakailangan na nahihirapan na siyang mag-live na maglakad, naman. mga kababayan. Sa fake news sa pinapakalat na na-deny na naman daw. Nakabaston na rin. Ganyan nila kamahal, mga kababayan, si Tatay Digong Duterte. Ito po ang aking asylum, no? Alam niyo po, napapagod na ako kasi meron ano daw latest, mga kababayan? Si Boyeng Rimulya, mga kababayan, ng fake news na naman daw. Sabi ni Roque. Pangalawang beses, di ba, yung una sabi niya, maraming passport daw si Roque. Yun pala, mga kababayan, ang sabi ng DFA, isa lang ang passport ni Roque. Butata, hindi nagpaliwanag si Boyeng, mga kababayan, na fake news siya. Hindi man lang nagsorry. Ngayon, mga kababayan, ang sabi naman ni Boyeng, na-reject na ang asylum ni Roque. Layas na siya sa Germany, papunta na daw Germany, mga kababayan. Fake! Sabi ni Roque, nakabalik na nga siya dyan. Kung na-reject ang kanyang asylum, mga kababayan, sipa na siya dyan. Andyan siya, mga kababayan, nabigyan pa nga siya ng ID. So paano yan, mga kababayan? Tapos ang masama pa, binabalita pa sa mainstream media na alam naman nila, mga kababayan, na hindi totoo. Tingnan nyo, sila ang totoong fake news, mga kababayan. Itong isang kampon, si Joe Maciso, na walang sinasabi kundi denied na aking asylum. Mayroon kasi silang dyan, mga kababayan, kabangagan din na parang tagabantay dito kay Roque na nag-feed sa kanila ng chismis. Tao ni Jomacol Season. Yan ang source ni Boyeng. Noong una ako nagpunta ng Germany, Bremen ata, inanunsyo niya na ako daw ay na-deny na raw ang asylum. Lately, gumawa siya ng napakahabang artikulo pa sa Facebook at sinabing na-deny na raw at pinadala raw sa Germany yung aking papeles dahil daw sa tinatawag na Dublin Rules. Ang Dublin Rules po nagsasabi na kinakailangan maghain ka ng asylum kung saan ka unang tumapak sa Europa. Ang unang tinapakan ko po sa Europa nung ako'y dumating dito matapos pong padala rito si Tatay Digong ay Netherlands. So bakit sinasabi ni Boyeng Germany? Liar! Kaya dito po sa Netherlands ako nag-apply. Now, ang sinasabi nitong Dutchman ito at inulit ni Secretary of Justice Remulla, nasa Germany na raw ang aking papeles dahil di umano, Germany daw nag-issue ng aking Schengen visa. Wala pong katotohanan yan. Fake news po yan on two grounds. Hindi po Germany ang nag-issue ng Schengen visa ko. Hindi po Germany. Kaya walang kahit anong possibility na Germany ang mag-handle ng aking asylum. Pangalawa, hindi po totoong na-deny. Dito naman sila nag-o-obsess, mga kababayan, kay Roque dahil tapos na sila kay Sino nga ba yung kalbo? Si Palangga. Arnie Tevez. Si Roque na naman, mga kababayan, ang kanilang pinag-iinitan. Halatang-halata na masyado, mga kababayan. Sa totoo lang po, sunod-sunod ngayon ang mga appointments ko kasi mula po nang inisyuhan ako ng tinatawag nilang WID card, which is a residence card for asylum seekers, marami pong mga susunod na mga hakbang na dapat gawin. See?
nabigyan ng card mga kababayan ha? ID card for asylum seeker. Nandiyan na po yung formal na pagrehistro sa syudad ng Hague ng aking residence at patapos po nun, bibigyan ako ng ano yun? Anong number yun? BSN number. So yung BSN number, yan po yung SSS. Yes. Pero ngayon meron na po akong ID card. Yun nga po, nagbubukas na ako ng bank account. No? Patapos ko marehistro po yung aking... See? Kung na-reject ang kanyang asylum mga kababayan, makakapagbukas ka ba ng bank account? Residence dito, Pinalayas na yan. makukuha na ako ng BSN number. At yung BSN number naman po, that would eventually lead to a work permit. No? Pero yung work permit, hanggang 6 na buwan pa po yan. So I have 3 more months para ma-issuehan 3 months ng pa. work permit. Siyempre, dahil kulang naman po ang aking ipon, no? Bagamat I've been practicing law for 34 years already, siyempre, kahit papano, may limitasyon ng ipon. So eventually, I have to work here in Amsterdam, in Netherlands. Pero wala pong katotohanan na na-deny po ang asylum ko. Sayang no, si Sas mga kababayan, di ba, taga dyan sana yan, Amsterdam, pero schooling mga kababayan andun sa China, PhD. Pero pagkatapos siguro ni Sas, siguro wala na din si Tatay Digong dyan. Sana makauwi na. Alam niyo po, itong asylum neto, it's treated in a very confidential manner. So dalawa lang po makakaalam ng resulta ng aking asylum. Ako po, at saka ang Dutch government. No? Wala pong kahit sino na may access. No? Wala kayong database na pupuntahan at kung tatawag kayo... Kaya nga, hindi nagtatanong niyan si Boyingying mga kababayan. Sino ang source mo? Meron kasing kampon ni Jumakol Season mga kababayan na nandyan. Pilipino na naging mga kababayan, citizen ng the Netherlands. Kakalat ang fake news palagi. Sa IND, yan yung nag-handle ng aking asylum, wala po silang masasabi sa inyo dahil it's treated in a very confidential manner. Correct. Ako nag-practice din ng asylum law sa Philippines dahil nagkaroon po ako ng, kung hindi ako nagkakamali, 4 o 5 ADB officers na nagkaroon ng change of government sa kanilang mga bayan, kinancel ang mga passport at kinailangan silang humingi ng asylum sa Pilipinas para sila pwedeng manatili sa Pilipinas at patuloy na magtrabaho sa ADB. No? So alam ko po, worldwide, this asylum procedure is governed by treaty. Ito po yung Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Uniform po ang procedure. Now, gaya po ng Pilipinas, ang procedure po dito sa Netherlands, administrative lamang. Pero hindi gaya sa Pilipinas, ang nag-handle ng immigration, yung immigration mismo, no? Sa Pilipinas, DOJ po nag-handle at syempre, hiwalay ang DOJ sa immigration. Pero po, iisa lang. Ang maganda po dito, dahil ang immigration, ang tawag po dito, IND, ang siya nag-handle ng aking immigration, lahat ng request for deportation dadaan din sa kanila. At syempre, dahil isa lang naman ang pangalan ko, makikita nila na yung request silang i-deport, hindi po pwedeng ma-deport habang nakabinbin po yung aking application for asylum dahil nga po, yan ang tawag. Ang tawag dyan is right to non-refuma. Yung karapatan na hindi ka dapat i-prosecute kapag ikaw ay pumasok miski wala kang passport o visa at pangalawa, hindi ka dapat ma-deport doon sa bansa kung saan. Para lang silang nagpipiknik mga kababayan. Ayaw kumakain sa likod. Nagkakamay pero mayroong gloves. Filipino food mga kababayan. Ikaw ay umalis dahil nga ikaw. Yung mga nagmomotor ba yung nasa likod mga kababayan? Walang helmet Baka mahuli kayo ni maninikit dyan. Manny Pacquiao na maninikit. Hindi nag-helmet. Doon sa bansa kung saan ikaw ay umalis dahil nga yun, isa may helmet. Ikaw pero yung nauna walang helmet. Ay ginigipit dahil sa iyong paniniwala at paninindigan. Bisikleta lang ba yun? Ewan na natin. Parang mabilis ang takbo. Tiwala naman po ako sa kakayahan ng mga Dutch authorities na timbangin kung ako talaga ay merong hinaharap na panggigipit. Pero ano ba ang realidad sa akin? No? Ako po talaga ay nanilbihan, tagapagsalita ni Tatay Digong. Maski tapos na po ang termino ni Tatay Digong, parang de facto spokesperson pa rin ako ni Tatay Digong. At syempre, nung naghiwalay po... Kaya mataas ang ating respeto dito kay Roque mga kababayan. Dahil na-trouble na nga siya mga kababayan sa pagtatanggol kay Tatay Digong. Ang Marcos at ang Duterte nung Enero, formal na naghiwalay nung Enero, nung linunsad ang hakbang ng maisog, alam naman po natin na talagang kasama na rin po ako ni Tatay Digong na iwagayway ang katotohanan na ang nais mangyari ng Marcos administration ay Marcos forever. At isa nga po kung aktibong humihingi na ang ating Marcos Jr. ay sumailalim sa isang hair follicle test. Dahil naniniwala ewan lang natin kung kakasaba kami na yung pulveronic video, yung testimonya ni Agent Morales at yung testimonya ni Cathy Binag na nung minsan ay inalok siya
ng shabu. Hindi shabu, parang pulbo. Pulburon. White powder substance. Ni First Lady mismo at nakita niya sa dalawang mata na nagsasabu yung presidente at saka yung kanya. Hindi ata yun shabu ang sinabi ni Cathy Binag, kundi cocaine. Mukhang yan ang naalala natin na sinabi ni Cathy Binag. Yung dating partner ay sapat-sapat na ebidensya para magkaroon ng conclusion na kung hindi hair follicle test ang presidente, dapat nga siguro paniwalaan na itong mga paratang na ito ay katotohanan. Pero siyempre, nandiyan pa rin ang pagkakataon ni Presidente Marcos Jr. na sumailalim sa hair follicle test para mapasinungalingan na itong lahat ng mga paratang na ito. Ang sabi, why would I do that? Kasi kung babasahin niyo po yung libro ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, para sagutin nga yung kumakalat na chismis na sabi na rin ay si Tatay Digong na may isang kandidato. Para na matigil mga kababayan, para matigil kayo sa kakatawag sa aking bangag. Sige, hair follicle drug test. Pero ayaw, why would I do that? Na pag nasa Davao ay gumagamit ng pinagbabawal na droga, para pasinungalingan yan, talagang pinakuha niya ng urinalysis test ang Marcos Jr. Yung urine mga kababayan, 2 to 3 days lang daw, negative ka na pagdating sa cocaine. At din yung sabi ni Maharlika mga kababayan na prior daw na tumakbo, nagparehab daw mga kababayan sa Espanya, kaya daw pumayat. Pumayat din, ang sabi nagka-COVID. Parehab daw sa sabi ni Maharlika wala natin totoo, hindi. So, malamang mga kababayan sa pagkakataong iyon, nag-stoppage. Stoppage! Stop! Pero kung hair follicle drug test yon, malamang malalaman natin mga kababayan Kaso lang 2 to 3 days lang mga kababayan, wala na, negative ka na. At di umano, negative. Ang problema sa urinalysis, talagang sandali lang po talaga. Hindi urinalysis, urine drug test. Yung trace ng droga kapag urinalysis ang gagamitin, at saka napakabilis po ng resulta. Parang minuto pa lang ay meron ng resulta. Kaya seconds lang. Seconds lang. Pero sabi nga ni Vic Rodriguez sa kanyang libro, at least nung ginawa nila yung urinalysis, parang natigil yung mga parata nga na gumagamit ng pinagbabawal na droga. Tapos dalawa lang na droga, ang mga kababayan, tinest isa lang pala, cocaine. Yung tinest kay BBM mga kababayan, cocaine lang. Whereas kay Sarah mga kababayan, lahat ng droga. Negatibo si Sarah yung pinakita niya yung drug test. Kay BBM, cocaine lang. What if tumigil muna sa pagko-cocaine and then tumikim ng ibang droga? Ganon din naman ang epekto high. Pareho lang din. What if lang yan So mas mabuti talaga mga kababayan na ulitin niya yung mga drug test na iyan once and for all. Lahat ng metabolites i-test, hair follicle drug test gamit. Si Marcos Jr. Ngayon, hindi ko maintindihan bakit hindi pa mag-hair follicle test nang matapos na lahat yan. So anyway, gaya ng sinabi ko na dati, kaya po talaga ako pinupulbos dahil dyan sa pulboronic video. Nung nagsimula po ang Huwad Committee, ako naman po ay naging miyembro ng 17th Congress. Siyempre, marami pa akong kasama sa Kongreso. Yung panahon na nagsimula ang Huwad Committee, yung mga kasama ko po sa 17th Congress, sila na yung mga bida dahil sila yung mga third-termers. Sila na po nagsabi na pupulbusin talaga ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado, at sila na po nagsabi sa akin na unang biktima si Kibuloy. Pulbusin ako ni Speaker dahil akong sinisisi sa pulboronic. And then, hindi kayo nagtataka mga kababayan, di ba? Mayroong time na kinulong si Jason Sa. Hindi pa natin alam na affiliated na pala si Jason Sa SMNI. Kaya naman pala mga kababayan, dahil affiliated na pala si Jason sa SMNI. Kinulong si Jason sa mga kababayan, di ba? Yung lumang-luma na niya na kaso mga kababayan na hindi pa nga siya parang nadamay lang siya doon. Ang sabi natin, bakit nadamay? Yun pala, andun na pala sa SMNI si Jason Sa. Yun na ang upisa mga kababayan. And then, si Kibuloy na. Binibira nila. Hindi, tinanggalan ng pagkisa ang SMNI. Pinakulong na si Kibuloy. And then, itong Quadcom, and then si Roque, ginigipit. Buti nga si Panelo mga kababayan, hindi masyadong bumibira, Pero although, mayroon din siyang mga mga kababayan, mga inputs. Pero, hindi kagaya nito si Roque na talagang grabe. Grabe, Pero kay Panelo, calculated mga kababayan na hindi siya magigipit. Hindi siya pinakialaman. And then, si Tatay Digong na talaga mga kababayan ang pinunteriya. Video. Ang katotohanan po niyan, nandun ako nung si Maharlika ay isinapubliko yung pulboronic video na yan, at tatapatin ko po kayo, meron akong partisipasyon pag-authenticate ng video. Pina-authenticate po yung video na yan
isang beses sa Los Angeles at isang beses sa iba pang bansa. Doon po ang naging partisipasyon ko, doon sa isang bansa pa yan. Pero, mayroon pa bang ibang mga video? Yan siguro ang dapat ilabas, no? Gayon pa man mga kababayan, no need sa video na yan. Dahil, bangag man o hindi, kung ang pagbabasehan natin mga kababayan, ang performance. At yung mga pinaggagawa nila mga kababayan, yung pinagagawa nila sa GAA, yung pagbaboy nila sa pondo ng bayan, baboy nila sa pondo ng may sakit sa PhilHealth, yung kabalastugan nila sa ayuda, at yung illegal na pagpapadukot nila, pagpapadala nila kay PRRD sa the Netherlands. Diyan pa lang mga kababayan, parang malaki na ang kanilang kasalanang ginawa sa ating bansa. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.